Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pinasasagot na po ng Supreme Court. Very busy po yung Supreme Court, no. Ang dami po kasing nagsampa na reklamo sa gobyernong ito. Kaya po kabado tong kasalukuyang pamahalaan. Kasi ngayon pa lang nasa power pa sila, napakarami na pong sinasampang kaso o kino-question yung kanilang mga pinagagawa sa Supreme Court. Hindi nyo ba po napuna? Si Tatay Digong po, bihira po. Ito po, halos lahat ng ikilos no? May nakikita pong irregularidad yung mga tao. Ang tatapang po Ang tatapang maglipat ng pondo, ang tatapang busy po yung Supreme Court. Ngayon po, nakasalang sa Supreme Court, ito pong yung petisyon dito po sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Tapos, susunod po yung oral argument naman dito po sa GAA, 2025 GAA. Tapos, ito po, tinitiyak ko, kinakailangan ditong umaksyon ng Supreme Court kasi sa petisyon po ni BP Sara tungkol po sa kung constitutional po ba yung pagsalang ng ika-4 na petisyon o ika-4 na reklamo, samantalang yun na nga, alam naman natin meron ding 1-year ban. So very busy po yung Korte Suprema. Pag-usapan din po natin ito pong si Yusek Claire. Alam mo, ang aga mo mapanis. Isang araw na kasikatan, pinag-usapan, panis agad. Alam nyo sa panahon ng social media, mabilisan po, no? Pati po yung mga viral, hindi na po nagtatagal. Viral ka ngayon, pagkalipas ng isang araw, hindi ka na viral. Dati po, tumatagal pa yung viral Ngayon po, ang bilis. Pag nag-viral ka ngayon, swerte mo lang tumagal ka na 1 linggo. Meron pong danger sa ginagawa nito ni Yusek. Kasi nalula Nalula po sa kasikatan. Pinagbigyan lahat ng mga panayam sa kanya. Yan po yung nakikita natin. Ang tawag ko po dyan ay Dilima effect, no? Ganyan din po si Laila de Lima, yung pagkalaya ni Laila de Lima. Dumog, mayat maya ini-interview. Yan, pag-uusapan po natin yan. Tapos ngayon po ay punahin din natin yung tila paghahabol ni BBM at kanyang mga cabinet officials tungkol po sa mga bagong pangako, bagong bihis ng administrasyon sa kalagitnaan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Yun nga po ang nasabi natin, ngayon pong araw na to, meron pong, kung hindi ako nagkakamali, pangalawa na po to sa oral argument dito po sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. In summary, yung nabasa natin, hindi naman kasi 4 na oras Ang hirap po pakinggan. Pero kung nakasubaybay tayo, na i-live natin. Kaya lang, di ko alam Kaya 4 na oras yung oral argument, pero very po yun, no? Yung nakita po natin dito, yun pong tanong sa kanila, na bago ba kayo mag-transfer, nabayaran nyo na lahat ng pagkakautang ninyo sa ospital, lahat ng benepisyo ng mamamayan. Hindi po Maganda yung katanungan ni Travel. Ang sagot po, hindi pa po nila nababayaran yung mga obligasyon.
Yun po, very basic, no? Paano mo ipamimigay yung pondo mo samantalang hindi mo pa naman nababayaran yung obligasyon? Kaya po, alam nyo, ano po to eh, obligasyon pa lang yun, ha? Kunwari po, yung obligasyon, meaning po ng obligasyon, yung mga pagkakautang po sa ospital, kung nabayaran na, kahit po bayad na lahat nung sa ospital, ang contention po, hindi nga po dapat pinamimigay yung pera ng PhilHealth dahil wala po yan sa batas ng PhilHealth. Ang kinakailangan po, ito po yung pagkakamali nila eh. Ang kinakailangan po, kung may excess fund, alimbawa po, napamigay na lahat. Yung mga pagkakautang sa ospital, pinamigay na lahat. Halimbawa po, kung pinamigay na lahat at may natira pa rin pondo, dapat po yun, dalawa lang po ang gagawin. Dadagdagan mo yung benepisyo ng mga PhilHealth member or babawasan mo yung sinisingil na kontribusyon ng mga kasapi ng PhilHealth. Yun po yung nakalagay sa batas eh. Pero ginawan po nila ng paraan, kinuha nila yung pera, yung sinasabi nilang excess kahit hindi naman excess. Ano yung sabi nga? Actually, bankrupt, no? Kung susundin yung batas. Bankrupt pa sila. Anyways, very busy po yung Supreme Court at isa po ang pinupunteriya, ito pong gobyerno na to. Ngayon lang po napakarami. Nariyan pa po, humingi pa po yung Solgen ng extension para po dito sa pagsagot nila. Simple lang naman po. Sabi nyo nung una, walang anomalya yung GAA, di ba? Kung walang anomalya yung GAA, lahat ng hihingi ng Supreme Court, maibibigay nyo. Hindi nyo talaga maibibigay yan kung mayroon talagang kulang. Okay. Puntahan po natin to. Alam niyo yung Dilima effect? Nung lumaya po si Dilima, pinagkakaguluhan niya ng press. Tapos, i-interviewin ng mga ibang, kumbaga, yung sinabi niya rito sa pagtitipo na to, press conference, nag-press conference. Tapos, i-interviewin siya ng, ng mga iba't ibang channel. Same pa rin yung sasabihin. Same pa rin yung sasabihin ni Dilima. Sabi ko, hindi magtatagal to. Kakasawaan si Dilima. Yun at yun lang eh. Ang hindi naunawaan ni Dilima, lahat ng interview niya rito, kumalat na yan sa social media. Lahat ng interview niya na susunod, kalat pa rin. Kung pareho yung sinabi niya rito sa press conference dito at pareho dun sa isang istasyon, pareho na naman sa susunod na istasyon, sino pa manunood sa kanya? Okay. Ganyan din po eh. Pinakinggan ko yung kay Karen Davila, yung buo yung interview ni Karen Davila kay Claire Castro. Lahat ng sinabi niya noong sa una niyang press con, yun pa rin yung sinabi niya kay Karen Davila. Ano ibig sabihin ko mga kapatid? Yung sinasabi niyong pantapat sa mga Duterte, malayo pong mangyari. Bakit? Dahil bawat magsalita yung mga Duterte, laging may bago. Yun yung hindi nila maunawaan. Yun ang nalulula sila. Daming gustong interview. Sinet yung interview. Ano pa ba itatanong? Ano pa ba bagong nangyari? Wala pa namang bago. Kahit naman kami mga kapatid.
kahit na regular viewer namin kayo, kung paulit-ulit lang, halimbawa, meron ditong mga nananawagan na stick to bycam ka lang, Badong. Stick to bycam ka lang. Di ba? Kung araw-araw bycam, sa tingin nyo, manunood pa kayo sa akin. Wala akong ibang topic. Yun yung yun yung hindi nauunawaan ng mga to. Pare-pareho lang. Yung sinabi niya kahapon, yan din yung sinabi niya kanina sa interview niya kay Karen Davila. Yan pa rin yung sasabihin niya kung sino man mag-interview sa kanya. Kasi yun pa rin ang tatanong eh. Yan yung pagkakaiba ni Tatay Digong at saka ni Sara Duterte. Hindi sila mayat-maya, hindi sila yung nagpa-interview ka na ngayon, mamayang hapon magpapa-interview, mamayang hapon. Mag-create ka muna uli ng balita para iba na yung sasabihin mo sa susunod. Ito yata ang pinakamadaling na laos. Kahapon lang ang init-init ng pagtanggap sa kanya. Kung inuulit mo na sinasabi mo, Claire de la Fuentes, magagalit po si Claire. Claire Castro, wala nang talab yan. Hindi mo magagaya yung mga Duterte kasi matyaga yung mga Duterte. Nasabi na nila yan, iiwan nila kayo, walang pali-paliwanag, bahala. Alam niyo yung ginagawa ng mga Duterte. Magbibigay ng mga quotable quotes. Magre-react yung kalaban, sasagutin natin yung reaction ng kalaban. Matagal. Nagkakaroon ng sariling buhay. Nagpapahinga na si Duterte, natutulog na sa bahay. Pinagtatalunan pa natin yung sagot ni Claire, sagot ng mga kritiko, sagot na ni Panelo, sagot na ni Badong, sagot na ng mga vlogger. Napakaraming sumasagot na. Nagkakaroon ng sariling buhay. Yung isang binitawan ni Duterte. Kailan na uli siya? Sa susunod na uli na rally. Meron na naman siyang masasabi na quotable quotes na naman. Etong mga to, sinabi na kahapon, dahil nagpa-interview, wala namang ano itatanong ni Karen Davila na nabago mula kahapon hanggang ngayon. Same pa rin. Kakasawaan ka, Claire de la Fuente. Okay, punta tayo rito sa mga... Kaya hindi nyo pwedeng matapatan eh. Hindi nyo kayang gawin yung ginagawa ng mga Duterte. Matyaga silang bibitaw sila, tapos matyaga sila sa, tago na uli ako. Masasabik na uli tayo. Pero may sarili ng buhay yung binitawan ni Tatay Digong. Dinagdagan na yan ni Panelo, dinagdagan na ni Badong, nagsasagutan na ngayon. Nagpapaliwanagan na habang si Digong nag-aalaga ng mga apo. Nakikipaglaro sa apo. Childhood crush. Hindi po. Ang crush ko nun si anong tawag dyan sa mga kumakanta na yan? Mga sila, di ba? Yung mga jukebox queen. Wala hindi niya kayang makapag-create ng mga quotable quotes. Wala siya nun. No? Hanggang tatanggihan niya lang si Tatay Digong. Pag walang bago si Tatay Digong, wala rin sila makikreate na bago. Nakasalalay lang kay Tatay Digong, tsaka napakahirap. Kahit pa ganong kagaling, si Claire, tignan niyo po, may isang sikat dati, si Magno, di ba? Ano na nga pangalan ni Magno? Ayan, si Magno. Nalaos na agad. Ang bilis po ng pag wala ka ng fresh na sinasabi,
Pag paulit-ulit na is hindi si Jam yung isa, yung yung totoong matalino. Yung taga UP, hindi si Jam. Anong pangalan ng Magno niya? Kinakailangan laging may fresh ka, Shelo. Si Shelo, 'di ba? Tignan nyo, wala na. Paulit-ulit na lang si Shelo Magno. Kaya siya, uy, putya, okay to. 'Di ba? Kasi sinang-ayunan niya yung ano eh. Sinora Honor. Sobra naman. Pwede pa si Vilma Santos. Ya, may ano pa, may dating pa. Si Nora Honor, wala talaga. Si Vilma Santos kasi naging ano pa yan, naging sexy star, di ba? Si Nora, hindi mo talaga pagnanasahan. wala, wala kang magiging pagnanasa kay ano, Lorna Tolentino, etc. Okay. O, ganyan lang eh. Pag paulit-ulit lang, wala kang fresh idea, wala crush. Ano ko bata? Hindi po crush yung mga tawag namin diyan. Ginagawa inspirasyon hanggang sa magkaroon na ng hanggang ano yung ang tawag doon, magkaroon ng malapno, magkaroon ng lapnos. Okay, pero may isa po siyang bagong sinabi. Dito po sa bato-bato sa langit daw, tamaan, wag magalit. Ito, yan, may sasagutin tayo. Kaya wala tayong masagot dahil wala eh, sagad na agad eh. Unang araw lang parang wala nang datingan. Siya po ay tinanong, yung tungkol po dun sa pangangantyaw ni BBM sa mga bagito, di ba, yung mga magsusuka. Sabi naman ni Castro, bato-bato sa langit, they should not run because being senator is not an apprenticeship, no? Nakita natin siguro kung anong klase ngayon papaano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang ang request natin doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kahit nanalo kayo ay may alam na kayo. Yun lang po. Okay naman yun na may alam, pero yung binabanatan niya kasi rito yung inexperienced lawmaker are a waste of taxpayers' money. Yun yung pamagat eh, no? Sayang daw po kung gagawin lang, mag-apprenticeship lang siya sa Senado, no? Yung mga bagitong binabanatan niya, yung mga bagitong tumatakbong senador. Alam mo, sa karanasan natin, hindi porket eksperyensyado, mas magaling, no? Tinitiyak ko sa iyo, Claire Castro, na yung mga bagito dito po sa mga kandidato ni Tatay Digong, mas magagaling pa kaysa sa mga eksperyensadong kandidato ni BBM. Tinitiyak ko sa iyo na si Pastor Kibuloy, si Vic Rodriguez, sino pa mga bagito. Si Marcoleta, hindi na matatawag na bagito yan. Putya, batak na sa Kongreso yan. Sila Lambino, sila Hinlo, yung mga hindi pa po natin naririnig si Jimmy Bundok, si Epe, kahit po tawagin nyo silang mga bagito, tinitiyak ko po sa inyo, mas magaling sila kaysa sa mga eksperyensadong Lito Lapid, Manny Pacquiao, Ramon Revilla. Ang problema sa iyo, Claire, hindi ka na naninino eh. Di ba? Binabanatan mo dahil inexperience. Putya,
Kahit walang experience sa pagiging mambabata si Pastor Kibuloy at saka si Vic Rodriguez. Oh. Si Marcoleta nga meron eh. Yung mga bagito na binanggit ko. Anytime. Mas magaling pa rin yan. Hindi po minsan sa experience lang, no, Claire? Hindi lang sa experience. Si Tito Soto nga, nag-Senate President pa eh. Pero tinitiyak ko sa iyo, mas maraming magagawa tong mga bagito namin. Eh. Bagito ng PDP laban. Eh. Kasi etong mga to, bakit maraming magagawa, bakit marami ma-accomplish na totoong paglilingkod? Kasi itong mga to, mga follower na to ni Duterte. Thank you very much muna kay Mary Bone Rosales na nagbigay sa atin ng 25 pesos na pangkape. Tatak Duterte itong mga to eh. Alam nila kung paano yung tunay na paglilingkod sa tao. Alam nila kung paano yung Duterte. Sa inyo, eksperyensyado nga. Parang wala rin naman talagang experience. Wala rin sila natutunan. Tataka, alam nyo, nasa inyo na lahat ng pagkakataon para kunin ang pinakamagagaling na kandidato ni BBM. Pero pinili pa rin niya si Pacquiao, si Lito Lapid, si Ramon Revilla. Wala tayong magagawa eh. Kasi ang gusto lang ni Marcos, manalo. Lahat to manalo. Pati nga yung mga ginagawa nyo ngayon, para lang manalo. Wala talagang, yan, kaya ka nilagay dyan dahil nakita nila, putya, pwede to. Wala tayong maasahan sa mga vlogger natin, hindi kayang tapatan yung mga vlogger nila eh. Ang gagaling eh. Ang gagaling ng mga vlogger ni Duterte. Walang bayad yung mga yan. Hindi kayang tapatan ng mga vlogger ni BBM. Wala. Wala nangyari. Ang tagal-tagal. Kasabayan pa namin yung mga vlogger nila na yan. Vlogger na rin yung mga yan. Walang asenso eh. Mahirap talaga. Yung kapasidad talaga ng tao eh. Minsan eh. Hanggang dyan na lang eh. Kumbaga sila, nasagad na sila sa experience. Wala na talagang i-asenso. Yung iba kasi dahil bagito pa lang, marami pa siyang matututunan. Kasabayan na namin yung mga vlogger na yan. Pare-pareho na kaming nagkatahig pare-pareho sa pagbablog eh. Pero iba talaga yung ano eh. Kaya kinakailangan nila tong mga katulad ni Castro. Kita nyo, tuwan-tuwa sila. Wala kasing may kakayahan sa kanila na sumagot noon. Sobra naman kayo, hindi naman po Tricom. Wala naman po nagreklamo sa SC sa Tricom. Ay, Tricom, no? Meron nga pala. Oo nga pala, meron. Wala pa po yung Tricom. Hindi pa po pinasasagot. O yung pa pala, Tricom pa pala. Napakarami. Napakarami pa pala. Okay. Yun nga po eh. Kaya nga po nila kailangan kasi ang iniisip nilang ipantatapat nila sa mga vlogger ni Duterte si Gadon. Kung hindi man siya mismo, siya yung pagkukunan ng impormasyon. Putya, pinagkukunan nila ng impormasyon sa totoo lang si Ninyo eh. Nakakatawa, di ba? Si Ninyo. Alam naman natin lahat yung kapasidad ni Ninyo eh. Tapos yan ang pagkukunan nyo ng mga balita, yan ang pagkukunan. Ganun ka yung kalidad ba? Tama nga pala. Natatawa ko sa Tricom, yung pala, totoo pala yun.
Totoo nga pala, may nagsampa nga pala yung mga ano ng mga vlogger na nawala na sa isip ko. Okay, bukod pa pala yun, no? Wala pa yun, di pa. Ngayon pong araw na to, pinasasagot na po yung pinasasagot na po yung anong tawag dito? Yung Congress hinggil po sa pinail ni BP Sara na petition na kino-question po sa Supreme Court yung constitutionality ng fourth impeachment complaint. Ako simple lang eh. Di ba? Hindi nyo kinakailangang kwentahin eh. Pag may nag-file po ng impeachment complaint, hindi po pwedeng isnabin yan ng Kongreso. So, isasalang kagad yan. Pag yan po napatunayan, ibig sabihin, tinignan nila at pumalpak, hindi po masasakan lang standard. Ayaw nilang mapapahiya lang sila. No? Mapapahiya lang sila kung aprobahan nila yan, pipirmahan ng one-third ng mga congressman, mapapahiya lang sila sa hindi malakas yung kaso. Sa madaling salita, hindi malakas yung kaso. Still, dapat mo rin siyang aksyonan kasi may nag-file eh. Pagod talaga yung Solgen, lahat po yan siya magtatanggol eh. Katakot-takot. Kasi sila, ano muna eh, yung palusutin. Mahilig talaga magpalusutin. Nawili sila eh. Naalala nyo last year? Pumalag si Aimee tsaka si Bato. Wala yan sa ano. Wala yan sa Bicam. Di ba sabi ni Bato, nagwawala si Bato. Kinantsawan pa sila eh. Kasalanan ba namin yung pumipirma kayo na hindi nyo binabasa? Ngayon, di na sila pumirma. Pinasan nyo pa rin. Ibig sabihin, nasanay sila sa palusutin. Palusutin yung mga ginagawa eh. Sanay sila magpalusot. Pinalusutan yan nga yung isa sa dahilan ni BP Sara, di ba? Yan yung sinasabi ni BP Sara na isa sa dahilan niya kung bakit siya nag-resign sa DepEd. Dahil kontrolado ni Martin tsaka ni Nico eh. Baliwala lahat. Ngayon, nung may nagreklamo sa kanila, nagulantang sila. Hindi nila akalain. Kung nasanay ka sa naginawa mo, sinosobrahan pa nila. Dati, nagpapirma pa sila eh. Ngayon, pinalusot na nila ng, wala namang papalag niyan. Yun ang akala nyo. May pumalag. Okay, anyways, punta tayo rito sa kay BP Sara. 10 araw po ang binibigay dito po sa Congress, lalo na po kay Secretary General ng Congress. Kinakailangan nyo sagutin kung bakit constitutional yung naaayon sa batas. Ako, kahit hindi po ako abogado kung nakarating po fourth impeachment complaint ang ipinasa ninyo, ibig sabihin yung first, second, third, anong ginawa nyo ron? Hindi nyo inaksyonan? Ang tanong, pwede bang hindi aksyonan ng Kongreso pag may nag-complaint? Hindi po. Hindi po pwedeng aksyonan. Kaya nga ang ginagawa dyan yung una ko narinig yan, yung bakit nag-file, bakit ang hina nung pinail, tapos dinismiss nila. Pero still, hindi nila kaya hindi nasalang sa impeachment si Gloria kahit na may nagpa-file ng impeachment kasi tinatablan nila hindi nakakakuha ng boto Pero kahit hindi makakuha ng boto, meron ka ng 1 taon na naman na pagitan. Hanggang sa nakasawaan na nila. Hindi na nila sinampahan uli.
Ito po, ang assurance natin dapat, tuloy natin yung pagboto sa Lucky 9 dahil yung Lucky 9 na yan na magliligtas kay BP Sara sa impeachment court. At yung Lucky 9 na yan, yung boto natin sa Lucky 9, ililigtas si BP Sara at si BP Sara naman in return ang magliligtas sa atin at sa Pilipinas mula po sa kamay ng mga magna. Okay. So kung February 25, ito po ang pagkakaiba, no? Supreme Court spokesperson Camille Ting announced that the House of Representatives, the Senate, and House Secretary General Reginald Velasco must submit their comments within a non-extendable period of 10 days from receipt of the notice. Buhat po ng ma-receive nila ngayon ay non-extendable 10 days. So kung ngayon po pinamigayan ng Supreme Court, magkwenta po tayo ng sa March. Mahina ako sa kwenta. Ilang araw pa ba? Apat plus 6. More or less March 6. Dapat nakasagot na sila. Okay. Mamaya po yung mga tanong, ha. Mamaya po yung mga tanong. Tapusin lang natin tong topic natin. Ngayon, meron po dito akong nakita, no? Ito po. Nakita ko po si napakaswerte, no? Yung media talaga natin kakaiba, no? Ang laki po nung Dumaguete, no? Mandawi City, Cebu. Mandawi City, Cebu rally, napakalaki po. Pinakamalaki po siyang political rally so far para po dito sa 2025 senatorial election, no? Hindi po, wala po ni isang media na nag-cover. Pero SMNI, wala na pong media na nag-cover nun. Ngayon, nakikita ko po, kino-cover nila yung pamamasyal ni Vince Sison, yung pong tinitignan niya yung busway, tapos nag-announce siya, lahat po yan, nasa balita nila. Binabalita nila na may nakita, wala pong ginagawa, nag-i-inspection lang. Tapos i-announce ni Vince Sison, may nakikita kami ng mga dapat gawin dito sa busway. Binabalita na nila. Wala naman problema. Addison ba? Vince Sison player. Sorry po. PBA player. PBA player pala yun. Yan pala yung mga dinatnan nila Mark Kagiwa. Okay, sensya na po, sensya na. Ayan, nahuli daw si Marbil. Kaya lang, yun nga ang problema, no? Sanay na sanay itong mga to eh. Kaya lang, wala namang aamin. Huwag na natin intindihin. Gawin na po natin, sila po, nasa power sila eh. Hindi naman aamin yung mga yan. Mamaya, tayo pa balingan yan. Sabihin pa na fake news tayo. Ito na lang po yung kay Dizon. No, sabi ni Dizon, marami siyang pwedeng gawin dito sa busway. So, wala po akong problema doon sa natutuwa nga ako si Vince Dizon kasi nakita natin niya magaling na tao, no? Kaya lang, dito po pinapakita kung gaano po kahina na leader si BBM. Nagpalipas ng 3 taon, yung ang iyong transportation DOTR secretary halos kasi simula pa lang eh. Buwan pa lang po paalala ko lang si Bautista, buwan pa lang. Nagka-brownout na sa NAIA. Tapos sunod-sunod po yun ha.
Nung unang brownout, tandang-tanda ko. Nung unang brownout, sabi ng mga yan, heads must roll. Nakasanayan na lang natin nagba-brownout sa NAIA, yung pala ibebenta. Ang point ko lang mga kapatid, ang daming magagandang sinasabi ngayon eh. Ayusin yung busway. Wala pong problema doon. Badong, tinututulan mo ba yun? Hindi ko tinututulan yun. Kaya lang, alam natin yung lahat eh, yung timing. Tinanggal si Bautista para maipagmalaki na may ginagawa sila. Yun lang ang ginagawa nyo, magtanggal lang ng tao. Eh si Bautista, unang buwan pa lang, palpak na eh. Ngayon, hindi nyo tinatanggal eh. Ngayong mag-eleksyon, alam ninyo na masama ang dating ni Bautista sa mga tao, tsaka nyo tatanggalin ngayong mag-eleksyon. Kalagitnaan na po, Mr. President. Etong mga sinasabi nyo na plano sa busway, okay lang yan kung kauupo nyo lang eh. Magpaplano pa lang si Dizon ngayon. Imagine nyo. Paplanuhin pa lang yung mga lalaking mga si Tatay Digong nun. DOT, secretary, kapatid ng mga tulpo. Malakas ang mga tulpo. Hindi nangingimi si Tatay Digong. Basta may kontrobersya, kinakailangan mag-resign. Achievement nyo, plano. Maganda po ang plano pakinggan sa SONA. Maganda po yan kung unang SONA. Ito ang mga plano ko. Pero kung ika-4 na SONA mo na, akala nyo po ba ikatlong SONA? Ika-4 na SONA niya na po pagpasok sa July. Patapos na yung termino. 6 na SONA ka lang. Hindi po bra. O ito pa isa. Ngayon nila pinagmamalaki na meron pa silang pinagmamalaki ngayon. Ito, Philippine News Agency. Department of Trade and Industry Undersecretary Mary Jean Pacheco reaffirmed that the government's goal of making logistics and supply chain in the country more efficient to reduce cost of goods. Goal pa lang. Nireaffirm ng kanyang DTI Undersecretary na yung goal natin, yung ayusin yung logistic ng supply chain para ma-reduce yung cost of goods at bumaba ang presyo, ay goal pa rin hanggang ngayon. Hindi po ba? Maganda po yan eh. Wala pong problema. Naalis na tayo sa babahana ang gray list. Wala na tayo daw sa gray list. Babaha na ngayon sa Pilipinas ang foreign investments. Talaga? Yun ang tinitignan ng mga foreign investors. Hindi yung kalagayan ng Pilipinas. Ang dami po nagre-report na bumababa ang krimen. Tanong, naniniwala ba yung tao sa pagbaba ng krimen? Ayusin nyo naman, Mr. President, yung tanong. Yung mga report, nire-report ng kung sino-sinong nagre-report, bumababa ang krimen sa Pilipinas. Ramdam ba ng mga Pilipino yan? Parang mga survey lang, no? Sa survey nila, nangunguna sila lahat. Pero yung dagsa ng tao, yung mga Duterte candidates ang dinadagsa.
Si Pangulong Duterte ang sinisigaw ng mga tao. Pero lahat sila nangunguna. Isang malaking utot